ang isang headline dito sa hearing ngayon is yung sinabi ni Erwin Tulfo na we should bend the law. We should bend the law para Ay, sa mga oo. tao, 'di ba? Hindi Grabe pwedeng yan. kasi ang bigyan natin ng konteksto 'yon, ha? Hindi We should bend the law. ang konteksto kasi noon is etong mga si Marcoleta parang ginagawa niya yung gusto by the book sa Constitution. Kasi para hindi ko masyadong obviously hindi ako expert dito and I'm just trying to operate. Pinagsabihan niya si Remulla kanina eh. I'm just trying to operate doon sa naalala ko kanina, okay? So, itong si Marcoleta, sinasabi niya na hindi pa pwedeng hindi kailangan ibalik muna, magkaroon muna ng trial. Hindi kailangang tawag dito. Kailangan papasukin na sa witness protection program yung mga diskaya kahit hindi pa na isosole yung pera nila na nakuha. Kasi mahaba ang proseso ng pagbabalik. Witness. O kasi 'di ba parang sinasabi kailangan ng court order para malaman. May punto naman din siya eh. So, kasi let's say sasabihin mo sa diskaya, balik mo yung pera. Magkano tatawin ka ng diskaya, magkano ibabalik ko? So hindi pa alam kung ano bang fair sa kumbaga mag-iimbestiga pa para malaman kung magkano talaga yung ninakaw nila. Tama, Diba? tama. So mahabang proseso 'yon. So si Marcoleta, sinasabi niya, kailangan gawin muna 'yon kasi 'yun ang nakalagay sa batas. So parang inaapura niya yung pagpasok ng mga diskaya sa witness protection program. Tama? Well, hindi siya iko-contend niya yung yung word na apura kasi para sa kanya 'yun ang batas, 'yun ang kailangan niyang sundin. Whether apura 'yan, mabilis 'yan o mabagal, hindi niya nakasalanan 'yun. Yung kasi yung nakalagay sa batas. Nagkasagutan pa nga sila ni DOJ ni Oo. Chief Justice. So ngayon, okay. So dahil doon, etong yung iba sinasabi, teka, hindi mo naman kailangan itong punto ni Erwin Tulfo. Sabi niya, hindi naman kailangan pwede mo namang gawin 'yan on your own volition. Kung talagang in good faith ka na kasi umamin na sila 'di ba? Na parang okay, kailangan naming involved kami dito, kailangan namin ng witness protection program, di ikaw na yung magkusa, 'di ba? Isoli mo yung Bryce. katulad nung ginawa ni Bryce kasi sabi niya, kaya nga siya nagkaroon ng mga fans kasi he was Sinoli niya. isoli niya yung Lamborghini, sinoli niya yung ibang mga nakulimbat, 'di ba? So parang nagpakita 'yon ng good faith doon sa mga tao. Tama. Etong mga diskaya, hindi ko alam kung ayaw nila, hindi ko pa nakikita. Maybe, pero ang sinasabi ni Erwin Tulfo, gawin niyo rin yung ginawa ni Bryce, 'di ba? Para maniwala kami sa inyo na nagsisisi kayo kasi galit nga yung mga tao 'Di ba? Galit nga tayo na wala, kumbaga parang andar lang 'yan ng maghihintay tayo ng pagkahaba-habang panahon tapos parang moro-moro lang ang nangyayari. Tapos narinig naman natin yung mga speeches kahapon, anong isang araw nung nag-rally, 'di ba? So hindi talaga, kumbaga we need to appease the people at least kasi paano kung isang panawagan ni Vice Ganda nung hindi niya panawagan pala. Meron siyang sinabi na parang, teka, yung tax namin kinulimbat nyo tapos ngayon gusto mo magbayad ulit kami ng tax? Ano to? Tama. Tapos bayad lang kami ng kabayad, nakaw lang kayo ng nakaw? Kung hindi kami magbayad ng tax para wala kayong manakaw, 'di ba? Yan. So Madilim, actually madilim. may punto siya doon. May punto talaga siya doon. 'Di ba? Bayad kami ng bayad tapos wala kayong ginagawa sa mga pagnanakaw na 'to. Tama siya. Kayo, malala kayo, sobrang lala, 'di ba? Oo, tapos parang ginawa ka talagang tanga. Tapos isipin mo yung mga taong nasa laylayan, nakita mo paano nalulubog sa baha, tapos kayo 45
40 luxury cars ang meron kayo. Ano nyo yun? Ibang usapan na yun eh. Pero yung konsepto na bayad ka ng bayad, tapos alam mong nanakawin lang, 'di ba? Para kang tanga nun. 'Di ba? Si Vice Ganda, ang laki ng binabayad na tax nun. Milyon-milyon ng tax nun. Oh, 'di ba? Taxpayer. Parang top taxpayer yun eh. Tapos ninakaw lang ng mga bugok na to, ng mga makikita mo nakalagay sa garahe nila yung mga Rolls Royce, 'di ba? Yeah. So isoli mo muna kasi parang humihingi ka ng protection sa gobyerno eh. 'Di ba? Tapos wala ka man lang ibabalik na kapalit. Kumbaga yung pero feeling ko nag-iisip na yan, Jack, kung ano yung ibabalik nila. Malamang in cooperation na sila doon sa mga lawyers nila. Oo nga eh, 'di ba? Well, yun ang sinasabi ni Erwin Tulfo. Tapos sinabihan siya ni tinanong niya si DOJ secretary, nag-agree sa kanya na parang okay, wala nga sa batas 'yan. Pero pwede mong gawin 'yan on your own. Hindi mo kailangan, 'di ba? 'Di ba? So, tama. 'di ba pwede mong gawin 'yan? Hindi porket wala sa batas. Kaya nag-init si Marcoleta, 'di ba? Nag-init siya, pinagsabihan itong mga 'to. Ano bang sinabi ni Marcoleta? Hindi ko napanood. Parang sinabi niya, ikaw, lawyer ka pa naman, dapat alam mo 'yan. Sinong sinabihan niya? Si Remulla. Si Remulla, oo. Parang nire-lecture niya si Remulla kanina umaga. Ano sabi ni Remulla? Tahimik lang siya. Siyempre magalang siya eh. Oo. Yes sir, ganun lang siya kaya. Matanda na si Marcoleta eh. Oo nga. Well, tama. May punto si Marcoleta, pero right now is hindi kailangan maging by the book ng batas sa batas. Although pwede nilang i-invoke 'yun. Let's say ikaw yung Diskaya. Hindi, wala pang wala pang court order eh. Pero sige, di wag mong gawin 'yan. Pero yung witness protection program, wag kang umasa na napapaniwalaan ka nila kasi hindi mo nga nagmamatigas ka eh. 'Di ba? Hindi ka makitaan ng good faith na participation eh. 'Di ba? Kumbaga parang okay, kakampi kami sa inyo pero parang siya pa yung may kondisyon, ikaw na nga yung umamin ka na nga nakasama ka sa kalokohan, tapos ikaw pa yung may kondisyon. Ano ka sinuswerte? 'Di ba? Definitely, ito mga diskayang to ay dapat managot. So yun yung pinag-uusapan kanina doon sa bend the law na sinasabi ni Erwin Tulfo. Hindi magandang pakinggan na parang you should bend the law. Kasi it could be spun in a negative siguro mali lang yung light. Term na bend, pero parang work around it, ganon siguro, work around it. Actually, pwedeng sabihing hindi precise yung yung bend the law. Kasi yung sinasabi naman, yung inexplain ko, it's not bending the law eh. 'Di ba? Kasi parang kumbaga parang para sa akin ang mas magandang term na ginamit niya is flexible ka ganyan. Hindi, ang you can there are other laws na pwede mong sundan, hindi lang yung nakalagay sa Constitution. There are laws doon sa isang wag kang matali sa isang batas lang kasi may isa pang article. Hindi. Not really article. Kumbaga, it's just human goodwill. Batas pa rin yan eh. 'Di ba? This is the law na that governs yung morality mo na lang, 'di ba? Na parang dahil gusto kong mag-avail nitong isang service na to, this is my offering to you. 'Di ba? To show that I am sincere, to show that I am repentant, to show na mapagkakatiwalaan nyo ko. Yun yung you need to win para kang manliligaw sa taong bayan. Yun yung point ni Erwin. Kaso itong si Marcoleta nga, naging matigas siya para siyang nasa court. Di ba? Alam mo yun? And even sa court nga, you can be by the book or pwede mo i-win yung jury. Kaya diba? nga, di ba? Through emotions, di ba? So, yun yung contention doon. So, itong mga Diskaya, nasa kanila na yung next move. Kung magmamatigas sila, hindi kailangan namin ng yun ang abangan natin sa mga darating na araw, Je. So pero I think the wise move
is to show repentance. Kasi parang hindi ka kumbaga parang umamin ka na nga tapos hindi, gusto ko pa rin sumakay sa Rolls Royce eh. Gusto ko pa rin ganito pa rin yung Ako lifestyle ko. definitely meron pang alas yan sa loob ng kanilang mga sleeves. Definitely. Mga diskaya yan dyan, hindi yan basta-basta mga tao. Yeah. At saka, definitely, madami pa rin hindi nagtutugma dun sa mga kwento nitong mga to. At matindi pa rin yung mga pagsisinungaling na ang dami ginagawa nila. Pati sexuality ni Jinggoy Estrada, question na ngayon. Botomesa. Botomesa. Hayop ka, Jinggoy. Action star ka pa naman. Botomesa ka.